Magandang hapon o magandang gabi na yata. Isa pong magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali po sa ating mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Isa pong maulan na araw ang ating naranasan dito sa Kalamba at eto, medyo hinapon po ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos dahil marami po talagang kalaban dito mga kaibigan. Ingay ng kahol ng aso, ingay ng mga tao, ingay ng sasakyan, ingay ng music. Kaya ngayon po ay medyo tahimik at samantalahin ko po ang oras na ito kasi paggabi na po. Kaya muli, salamat sa ating Panginoon sa kanyang gabay at patnubay sa atin at sa pagkakataon na binibigay sa atin para po makapagbasa ng salita ng ating Panginoon. Kahapon po ay anniversary po ng aming satellite church dito sa GIL Banlik. At ang attendee po kahapon ay nasa almost 500 katao. At purihin po ang Panginoon dahil talaga pong harvest time na ngayon mga kaibigan. Kaya kung ano man po yung ating mga itinanim noong nakaraan, kung sino-sino man ang mga tao na bahagi na natin ng salita ng Diyos, huwag po nating problemahin. Basta ang mahalaga na itanim po doon ni Lord. At tayo po ang nagdala ng butil sa kanila. Walang iba kundi ang salita ng Diyos at ang Diyos na po yun ang magpapatubo at magpapabunga. So kapag hinog na po ang bunga, harvest time na, di po ba? At kahapon po nakita ko kasi napakailang piraso lang po ang tao noon. That was 2015, 16, 17. Medyo struggle ang soul winning. Talagang pupunta at hindi ang mga tao. Pero sa sipag na ipinakita ng mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon ay talaga pong marami po ang miyembro na at talagang nag-harvest na lang. Habang nag-harvest, patuloy pa rin pong nagtatanim. At yun po din ang ating ginagawa dito sa social media. Tanim lang po tayo ng tanim ng salita ng Panginoon dito sa social media at hayaan na natin ang Diyos ang magpatubo ng butil ng pananampalataya at tamang relasyon sa ating mga kapwa-tao. Ano po? At ngayong hapon nga po, ako'y narito na naman, ang inyong Nanay Rayleigh. At tayo po'y magpapatuloy sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po ay pang 48 days na ba natin sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At pinupuri ko at pinapasalamatan ang ating Diyos sa bagay na ito, sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko at sa buhay ninyong lahat na nakikinig at nakikisabay sa pagbabasa. Kaya mga kaibigan, sa gabay at patnubay ng ating Diyos at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, narito na po ang karugtong ng ating Bible reading. Pang 48 days po ito ngayon. Nasa Deuteronomio chapter 3 pa rin po tayo at ang title po nito, Nalupig ng Israel si Haring Og. Nagpatuloy tayo papuntang Basan, ngunit pagdating natin sa Edrei, sinalakay tayo ni Haring Og ng Basan. Sinabi sa akin ni Yahweh, huwag kayong matakot sa kanya pagkat malulupig ninyo sila tulad ng ginawa ninyo kay Haring Sihon at sa mga Amoreo. Si Moises po ang nagsasalita mga kaibigan. Nalupig nga natin si Haring Og at ang buong Basan. Nasakop natin ang 60 nilang lungsod sa Argob, ang buong kaharian ni Og, ang maraming maliliit na nayon at ang malalaki nilang lungsod. Tulad ng ginawa natin kay Haring Sihon ng Hesbon, nilipol natin sila pati mga bata. Ang itinira lamang natin ay ang mga hayop at iba pang ari-arian nilang sinamsam natin. Ito po mga kaibigan ay balik-tanaw ng karanasan ng mga Israel. Verse 8. Nang araw na yaon, nasamsam natin ang lupain ng 2 haring Amoreo, ang
lupain nila sa ibayo ng Jordan mula sa Ilog Arnon hanggang sa bulubundukin ng Hermon. Sirion ang tawag ng mga taga-Sidon sa bundok ng Hermon at Siner naman ang tawag doon ng mga Amoreo. Nasakop din natin ang mga lungsod sa kapatagan. Ang buong Galaad, ang Basan hanggang Salea o Salka at Edrei na pawang sakop ni Haring Og. Si Haring Og lamang ang natira sa mga taga-Rephaim. Ang kabaong niyang bato ay 14 na talampakan ang haba at 6 ang luwang. Ito ay nasa lungsod ng Raba sa lupain ng Amon hanggang ngayon. Pagpasensya niyo mga kaibigan ha, tumiyak ang aking apo pero nandoon naman ang kanyang mga magulang. Ang mga liping naninirahan sa silangan ng Juda. Nang masakop natin ang bansang iyon, ibinigay ko sa lipi ni Ruben at Gad ang lupain mula sa Aroer na nasa tabi ng Ilog Arnon at ang kalahati ng Galaad. Ang kalahati naman ng Galaad ang Basan. Sa makatwid, ang buong Argob ay ibinigay ko sa kalahating lipi ni Manases. Binuksan ko po muna ang isang ilaw mga kaibigan. Ang buong Basan ay tinawag na lupain ni Rephaim. Ang buong lupain nga ni Argob at ang Basan ang hanggang sa hangganan ng mga Gisorio at Makatiyo ay nauwi kay Jair na anak ni Manases. Hanggang ngayon, may ilang nayon doon na tinatawag na bayan ni Jair sunod sa pangalan niya. Ang Galaad naman ay ibinigay ko kay Makir. Sa mga lipi naman ni Ruben at Gad ay ibinigay ko ang lupain mula sa Galaad hanggang sa kalagitnaan ng Ilog Arnon. Ang Ilog Arnon ang hangganan nito sa tunog at ang Ilog Habuk naman sa hilaga. Dito naman nagsimula ang lupain ng mga anak ni Amon. Sa kanluran, ang lupain nila ay abot sa Ilog Jordan mula sa Sineret hanggang dagat na patay. Abot naman sa bundok Pisga sa gawing silangan. Sinabi ko sa kanila noon, ang lupain ito ang ibinibigay sa inyo ni Yahweh, ngunit ang lahat ng mandirigma ay makikipagbaka munang makasama ng ibang Israelita. Maiwan dito ang mga mahal ninyo sa buhay at ang inyong mga hayop, pagkat alam kong marami kayong alagang hayop. Hindi kayo babalik dito hanggang ang mga kapatid ninyong Israelita ay hindi mapanatag sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh. Ito naman ay sinabi ko kay Josue, nakita mo ang ginawa ni Yahweh sa 2 haring Amoreo? Ganoon din ang gagawin ni Yahweh sa mga hari ng lupaing pupuntahan ninyo. Huwag kang matatakot sa kanila pagkat si Yahweh ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi pinahintulutang makarating ng Kanaan si Moises. Namanhik ako noon kay Yahweh, ang sabi ko, Yahweh, aming Diyos, pinasimulan mo ng ipamalas sa akin ang iyong kapangyarihan. Sinong Diyos sa langit o sa lupa ang makagagawa ng iyong ginagawa? Ipinamamanhik ko sa iyong ako'y tulutan mong makatawid sa Jordan upang makita ko ang maganda at masaganang lupaing yaon, ang kaburulan at ang bundok Libano, ngunit hindi niya ako dininig pagkat nagalit nga siya sa akin dahil sa inyo. Ang sagot niya sa akin, tumigil ka na. Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin iyan. Umakyat ka na lamang sa ituktok ng Pisga at igala mo ang iyong paningin sa paligid pagkat hinding-hindi ka makatatawid ng Jordan. Ituro mo kay Josue ang dapat niyang gawin at palakasin mo ang kanyang loob pagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipatatanaw ko sa iyo.
Ituloy po natin mga kaibigan sa chapter 4. May time pa po tayo. At nanatili tayo sa kapatagan sa tapat ng Peor. Nanawagan si Moises na maging masunurin ang Israel. Chapter 4. Deuteronomio chapter 4. Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan, sundin ninyo ito nang walang labis at walang kulang. Nakita ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Baal Peor. Nilipol niya ang lahat ng sumamba kay Baal, ngunit kayong nanatiling tapat sa kanya ay buhay pa hanggang ngayon. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti, sa gayon makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa, sa gayon hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pangunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban kay Yahweh? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Huwag ninyong kalilimutan ang sinabi ni Yahweh nang kayo'y nasa harap ng bundok ng Horeb. Tipunin mo sa harapan ko ang buong bayan. Ituturo ko sa kanila ang aking mga utos upang magkaroon sila ng takot sa akin habang sila'y nabubuhay. Ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak at kayo'y nagtipon sa paanan ng bundok. Ito'y naglalagablab ng suko sa langit, pagkatapos nabalot ito ng ulap. Mula sa gitna ng apoy, nagsalita sa inyo si Yahweh, narinig ninyo ang kanyang tinig, ngunit hindi ninyo siya nakita. Ipinahayag niya ang mga tuntunin ng kanyang pagkikipagtipan sa inyo, ang 10 utos na isinulat niya sa 2 tapyas na bato noon. Iniutos niya sa akin na ituro sa inyo ang mga tuntunin ng inyong susundin sa lupaing titirhan ninyo. Ang babala laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Horeb, wala kayong nakitang anyo, kaya kaiingat kayo, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin. Maging kawangis na tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon, ng anumang gumagapang o ng anumang isda, ni huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin o alinmang buntala na nilalang ni Yahweh para sa tao. Hinango kayo ni Yahweh sa pagkaalipin sa Ehipto upang maging kanya lamang. Nagalit nga sa akin si Yahweh dahil sa inyo, at isinumpa niyang di ako makararating sa masaganang lupaing ibibigay niya sa inyo. Hindi ninyo ako makakasama sa kabila ng Jordan, dito na ako mamamatay, ngunit kayo'y magpapatuloy upang sakupin ang lupaing yaon. Mag-ingat kayo, huwag ninyong kalilimutan ang tipan sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin gaya ng ipinagbabawal niya sa inyo. Si Yahweh ay apoy na nakatutupok at ayaw niyang may kaagaw siya sa inyong pagmamahal. Kahit gaano katagal ang abutin ninyo roon, kahit kayo magkaanak at magkaapo, huwag kayong gagawa ng mga larawan upang sambahin pagkat magagalit sa inyo si Yahweh. Pag nilabag ninyo ang utos na ito, ngayon pa'y sinasabi ko na sa inyo na hindi kayo magtatagal sa lupaing yaon sa kabila ng Jordan, pagkat malilipol kayo. Kayo'y pangangalatin ni Yahweh sa iba't ibang dako at kaunti lamang ang matitira sa inyo. At sa lugar ng pagtatapunan sa inyo ay maglilingkod kayo sa Diyos-Diyosang kahoy at bato. Mga gawa ng tao, sila'y nakakakita, nakaririnig, nakakaamoy at nakakain. Magkagayunman, masusumpungan ninyong muli si Yahweh nang siya'y buong sikap at taimtim ninyong hahanapin. Kapag nangyari na ang lahat ng ito,
Ano pat kayo'y nasa matinding kahirapan, matututo kayong manumbalik at sumunod sa Kanya, siya ay mahabagin. Hindi niya kayo pababayaang malipol pagkat hindi niya kalilimutan ang Kanyang tipan sa inyong mga ninuno. Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan, nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos? Mula sa haliging apoy at nanatiling buhay, sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan at digmaan at ng makapangyarihang mga gawa? Tulad ng ginawa ni Yahweh sa Ehipto, ang mga pangyayaring ito ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan at dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang luwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban kay Yahweh. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang Kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon, sa gayon mapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo, magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang mga lungsod na taguan sa silangan ng Jordan. Pagkasabi noon, pumili si Moises ng 3 lungsod sa kabila ng Jordan upang maging taguan ng sinumang makamatay ng di sinasadya. Kapag ito'y nakapasok sa alinman sa mga lungsod na iyon, ligtas na ito sa paghihiganti ng mga kamag-anak na namatay. Ito ang mga lungsod na ibinukod niya, ang Biser sa kataasan para sa lipi ni Ruben, ang Bamot o ang Ramot sa Galaad para sa lipi ni Gad, at ang Golan sa Basan para sa lipi ni Manasis. Paunang salita tungkol sa kautusan. Ito ang kautusang ibinigay ni Moises sa mga Israelita, mga batas at tuntuning ipinahayag niya nang sila'y makalabas na sa Ehipto. Sila noon ay nasa silangan ng Jordan sa kapatagan ng Betpeor, sakop ni Haring Sihon ng mga Amoreo. Si Haring Sihon ay nilupig nga ni na Moises. Sinakop nila ang lupain nito pati ang lupain ni Haring Og. Ang lupaing nasakop nila roon ay mula sa Aroer sa tabi ng ilog Arnon hanggang sa bundok ng Sirion o Hermon. Sakop din ang buong Araba sa silangan ng Jordan hanggang sa baybayin ng dagat na patay sa paanan ng bundok ng Pisga. Purihin po ang Panginoon sa atin pong nabasa na 2 chapter. Bukas uli ay ang chapter 5. Pero tignan po natin dito yung mga pinaka-highlights. Dito po sa chapter 3, yung bawat hangganan o lugar kung para kanino ay inisa-isa po dito ni Moises na sinabi o parang ikinikwento niya kasi baliktanaw na po ito sa mga nakaraan. So, alam na po ng bawat lipi kung saang lugar yung kanila. At dito naman po sa chapter 4, ito pong pinaka-highlights dito. Sabi po dito, sa verse 15, nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Horeb, wala kayong nakitang anyo o walang nakitang anyo. Boses lang ni Yahweh ang narinig ng mga Israelita. Kaya iingat kayo, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon ng anumang gumagapang o anumang isda. Nihuwag ninyong sasambahin ng araw, buwan, bituin o alinmang buntala na nilalang ni Yahweh para sa tao.
Hinango kayo ni Yahweh sa pag-alipin sa Ehipto upang maging kanya lamang. So, wala pong nakakita, mga kaibigan. Ito po yung katotohanan na dapat talagang malaman natin. Hindi po nakita ng mga tao yung mukha ni Yahweh dahil si Yahweh ay espiritu nga eh. Bagamat siya espiritu, kaya nga po meron tayong sinasamba kita Panginoon sa espiritu at katotohanan dahil ang espiritu ay totoo na Diyos. Siya ang lumikha ng langit at lupa, ganun din ang lahat ng bagay kasama ang ating mga buhay doon. Si Yahweh ay makapangyarihan sa lahat, pero hindi po siya nagpakita kung ano po ang kanyang mukha. Pero, anong nangyari? Di po ba? Wala rin pong nakapaglarawan kay Jesus Christ ng panahon na nandito siya kasi wala pa pong kamera. Wala rin tayong nakita doon sa New Testament na mayroong gumawa ng mukha o inilarawan sa pamagitan ng drawing ang mukha ni Jesus Christ. Wala din po ako nakita doon. Ngayon mga kaibigan, matindi ang bilin ni Moises sa mga Israelita. Huwag gumawa ng mga Diyos-Diyusan o mga larawan na gaya ng mukha ng tao, mga hayop, mga isda, huwag ding sambahin ang bituin, ang araw. Lahat na, kumbaga, lahat na nilikha ni Yahweh ay hindi kailangang gawing Diyos-Diyusan. Naalala ko na naman mga kaibigan. Gusto ko lang bigyan ng din ito. Bakit ayaw ng Diyos yun? Kasi magpapatuloy yung sumpa ng Diyos sa mga tao. Makakatikim na naman ang galit ng Panginoon ang mga tao kapag ginawa yung hindi pwede kay Yahweh. Ngayon, ang nangyari, naalala ko na naman yung aking nanay nung panahon na yon. Ayaw pa rin bitawan ng nanay ko yung kanyang mga Diyos-Diyusan, yung niluluhuran namin. Bagamat na born again na, kumbaga ilang buwan pa, ay ayaw niya pa rin bitawan. Andun yung takot niya na baka, kami, baka makaranas kami ng sumpa, ganito, ganyan. Marami siyang pananakot sa kanyang sarili. Ngayon, nagkakasakit po ang nanay ko. Nagkakasakit hanggang sa dumating sa puntong grabe yung sakit niya. Dumating po yung kuya ko, yung aming kuya na black sheep, pero siya po yung unang nakakilala sa Panginoon, sa aming magkakapatid. Pangalawang aming nanay. Alam niyo po ba, sabi ng kuya ko, alam mo ina, kaya ka nagkakasakit. Kasi hanggang ngayon, sumasamba ka pa rin dyan sa Diyos-Diyusan mo. Pero tignan natin, kapag binasag ko yan at sinunog ko yan lahat ng Diyos-Diyusan mo, kita mo, gagaling ka. Naku, nagkikipaglaban ang nanay ko. Alam mo yung po bang yung parang meron siyang anak na pinatay, yung kung paano man naghoy at ay, wag, ay, parang awa mo na, wag. Yung parang akala mo nakataas ang kamay at hinuhold up o binabaril, parang ganon. Ang ginawa po ng kuya ko, mga kaibigan, kinuha lahat ng kanyang mga Diyos-Diyusan, yung mga santo niya na, meron pa pong santo doon eh. Ano ba yun? Tawag niya doon eh, DI. Kasi kahit nasa kusina ko, parang nakatingin sa akin. Pag pumunta ko sa kwarto, nakatingin sa akin. Pag pumunta ko sa sala, nakatingin sa akin. Galit na galit po ko doon. Sa kanyang tawag niya, istampa na yun. Kaya ang ginawa po ng Panginoon, ng aking kapatid, kinuha po lahat ng Diyos-Diyusan ng nanay ko, hinampas sa puno ng niyog lahat, warak. Alam niyo po ba, bawat hampas ng kapatid ko sa puno ng niyog, sa mga Diyos-Diyusan ng nanay ko, parang siya nasasaktan, humihiyaw siya, aray ko, parang ganun, wag, tama na, parang ganun. Ang ginagawa ng nanay ko, akala mo siya talaga yung binubugbog at hinahampas sa puno ng niyog. Doon ko po nakita yung espiritu ng mga Diyos-Diyusan na yan, na talagang meron kasi, bakit nararamdaman ng nanay ko yung hampas ng kapatid ko at pagkawarak ng kanyang mga Diyos-Diyusan doon sa kumbaga kasi, matagal na silang nagsama. Matagal na niyang niluhuran yun. At talagang itinuring niyang Diyos yun. Pero alam niyo mga kaibigan, nung warak-warak na yung mga santo niya, ang nanay ko po gumaling na. At hindi na po siya nagkasakit na gaya po ng dati. Kumbaga, nung medyo nasa mag-80s na siya, siyempre nangihina na yung kanyang katawan,
Gano'n lang po ang kanyang naranasan. Pero yung mga sakit na sinasabi mo, emergency, ipa-doktor, wala na pong gano'n. Kaya may espiritu po yan. Kaya po nagkakaroon ng buhay ang mga Diyos-Diyosa na yan. Kasi nga po, sinasamba ng tao. At yan po ay patotoong buhay ang aking sinasabi sa inyo ngayon. Dahil yan po ay na-experience ko at na-experience ng aking pamilya. At dito ko rin naisip na, ay, kaya pala si Moises ay hindi nakarating sa lupang pangako ng Panginoon. Kasi nga, doon sa kanyang ginawang mali. Sabi ng Panginoon, nung nauuhaw ang mga Israelita, kuhanin mo ang tungkod ni Aaron, tapos pumunta ka doon sa bato, at magsalita ka na magkaroon ng tubig. Pero ang ginawa po ni Moises, hinampas niya ng 2 bisis yung bato at gamit niya yung tungkod ni Aaron. Doon po nagalit ang Panginoon. At nung ini-insist ni Moises na, pwede ba kahit makita ko man lang, anong sabi ng Diyos sa kanya, huwag mo nang ulit-ulitin yan sa akin, para bang ganun, no? Para praise na. Huwag mo nang ulit-ulitin yan sa akin, huwag mo nang pabalik-balikin, at ako'y naiinis, kumbaga sa mga tao lang yun. Ano ko lang yun, mga kaibigan. So, yun. Kahit pa anong gawin pala natin na pakiusap sa Diyos na, Lord, sana man lang, Panginoon, kung ngari may mga bagay tayo na sinuway sa kagustuhan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, may mga sitwasyon pala na hindi natin mararanasan. Kumbaga, ang gagabayan na lang ng Diyos ay ang ating mga anak, gaya ng mga huling henerasyon ng Israelita, na hindi rin nakaabot doon sa lupang pangako ang kanilang mga magulang ninuno kasi mga pasaway. Kaya gano'n na lamang ang pagbilin ng Panginoon kay Moises, at gano'n din katindi ang bilin ni Moises sa mga Israelita na wag ninyong susuwayin si Yahweh. Kung ano ang mga tuntunin niya, sundin niyo lang. Tama po yun. Kasi sa ating panahon ngayon, ako malamang hindi ako absuelto doon sa pagsuway sa Panginoon nung panahon na kahit kilala ko na siya, ay sumusuway pa kaming mag-asawa. Kaya siguro hindi rin namin na naranasan yung kasaganaan ng buhay namin bilang mga magulang, at nadamay pang aming mga anak. At ngayon, yung panalangin na ng isang nanay gaya ko na, Panginoon, pagpalain mo ang aming mga anak, ingatan mo po sila, balutan niyo po sila ng banal mong dugo, at patnubayan niyo po sila sa kanilang ginagawa, sa kanilang pagtatrabaho dito po sa mundo habang sila ay nagsisimulang mamuhay at nagkakaroon na ng kanya-kanyang pamilya. Kaya pala may kabiguan ang mga magulang na mananampalataya na, kasi si Moises talagang kitang-kita niya na kaya lang yung bugso ng damdamin, mga kaibigan. Dahil sa pagsuway, sa kakulitan, sa katigasan ng ulo ng mga Israelita na bawat mauhaw, bawat magutom, bawat mainitan, Moises, puro Moises, sinisisi si Moises. Kaya hindi rin natin masisi si Moises kung bakit siya nabuisit. Sabihin na lang natin yung ganun, sorry sa term, na talagang yung paninisi sa kanya ng mga Israelita ay nakaramdam si Moises ng galit, ng inis. Kaya imbis na sundin niya ang instruction ng Panginoon, ay nalabag niya, at sa pamagitan ng paglabag, si Moises ang nakatikim ng parusa na hindi siya makaapak doon sa lupang pangako ng Panginoon. Ganyan din po tayo mga magulang. Ako po nung araw kapag galit ako, talagang bumibira din ako ng mga salita na talagang punong-puno ng galit sa aking mga anak. Kapag ako po ay dinidisobey nila bilang magulang, alam niyo po, kapag magulang tayo minsan wawalan po tayo ng kontrol sa ating pagsasalita. At ngayon ko po naunawaan na hindi namin naranasan yung maluwag na kalagayan ng buhay dahil sa pagsuway din naming mag-asawa sa salita ng Diyos, di po ba? Na kumbaga dahil din sa kakulitan ng mga anak, di ba? Minsan may kakulitan, may katigasan ng ulo, kaya ang magulang ay napupwersang magsalita ng hindi maganda, pero yun pala ay labag sa Panginoon.
Kaya ang bilin ng Panginoon, yung talino, yung malawak na pangunawa at talino ang gamitin ng mga Israelita sa kanilang henerasyon para maging maayos ang kanilang paglakad. Kumbaga hanggang sa marating nila yung lupang pangako ng ang Panginoon sa kanilang mga buhay. At ngayon, ang nais ko lang sabihin sa mga magulang, dahil nagawa ko na mga kaibigan. Nagawa din ng mga magulang namin sa amin nung araw. Grabe. Kung sumpain kami ng mga magulang namin, grabe. Yung kunting pagkakamali mo lang, grabe po ang nararanasan namin. So, yung mga magulang namin ay hindi rin nakaranas ng maalwan na buhay. Kaming mga anak ay ganun din. At ngayon, sa aking sarili ngayon, sa aking pamilya, ay pinapabago ng Diyos ang aking pananalita, ang aking karakter bilang isang nanay, bilang isang asawa, yung talino na nagmumula sa Panginoon, at malawak na pangunawa ang akin din pong ginagamit sa pamilya ko ngayon. Hindi ko man po maranasan yung maalwan o saganang buhay, basta ang mahalagang aking mga anak ay makawala na sa ganun pong sitwasyon ng buhay. Kaya ingat po tayo. Sumunod lang po tayo sa instruction ng Panginoon at lawakan po natin ang ating pangunawa at sumunod lang po tayo sa Diyos. Wala na pong iba pa. At wag po tayong sumamba sa kahit anumang Diyos-Diyosan na mga material, yung likha ng Diyos, tapos gagawin natin Diyos-Diyosan. Wag po. Dahil sabi nga ng Panginoon, walang nakikita sa kanyang mukha, kundi busis lang ang narinig ng mga Israelita at ni Moises. Ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang anyo sa pamagitan ng mga ulap, yung mga ganyan, apoy, na talagang wala pong makakalikha na kahit sino pa man. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po magtatapos ang ating Bible reading ngayong araw. Nasa chapter 3 po tayo hanggang chapter 4 ng Deuteronomio. At bukas po ay nasa chapter 5 na po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpasensyahan nyo ng mga kaibigan kung ano lang yung pangunawa na ibinigay ng Diyos sa buhay ko, ayan lang din po ang aking naihahayag sa inyo. At alam ko naman po na may kanya-kanyang kapahayagan ang Diyos sa ating mga buhay. Ang mahalaga lang po ay marinig nyo rin yung aking saloobin kung paano ko po naunawaan at pinaunawa ng Diyos sa akin ang binasa nating salita niya ngayong hapon. Maraming salamat po. Sa Diyos po ang parangal, sa Diyos po ang papuri, ang pasasalamat, at salamat po sa Diyos sa ating mga buhay sa hapong ito. Salamat po at nandyan pa rin po kayo mga kaibigan. Salamat po sa inyong suporta dito sa aking channel, ang Remix Content, at nawa po lahat tayo ay patuloy na magtanim ng salita ng Diyos upang sa ganon, yung mga tao na hindi pa po nakakakilala ng lubusan kay Kristo ay magkaroon din po ng pagkakilala hanggang sa maranasan din po nila ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyo. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.